nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa, lalo na at palapit na yung Kapaskuhan. Pero ang Panginoon, ayon sa ating inawit kanina, mabuti pa rin sa atin, na kanyang mga anak, kanyang nilikha. Yung tanong ni Pastor Abet, minsan nagtatanong tayo bakit ganito nang nangyayari. Yun po yung aking titingnan sa message natin sa ngayon. Is the Philippines a blessed nation? Ang Pilipinas kaya ay pinagpala? Of course, sabihin natin ang daming mga blessings sa Pilipinas, natural resources, ang daming mga natural na yaman ng Pilipinas, ang mga tao sa Pilipinas mababait, kaya madaling lokohin ng mga politicians. Yung mga nangyayaring mga sakuna, napapaisip tayo kung ang Pilipinas ba ay pinagpalang bayan. Sa ngayon, ito yung next na slide. Nakakalungkot kasi makikita natin dyan na kalalabas lang ni Bagyong Tino, nandyan na naman itong si Uwan na mas malakas. Marami nang tao ang namatay sa Cebu, sa Leyte, ibang part ng Visayas. Pagkatapos, daming nalubog na bahay, sasakyan. Ito na naman, mas malakas at hindi natin alam kung ano naman yung epekto ng casualties. And sabi ni Lynn kanina, ang lungkot naman nangyayari sa bansa natin. We feel, we lament. At natural yon kasi sabi ng Bible, mourn with those who mourn. Nakikilament tayo, nakikilungkot tayo sa ating mga kababayan. Pero ang tanong uli, kung ang bayan ba natin ay pinagpala, ang unang sagot natin, basahin natin na sabay-sabay, yes, if the Lord is our God. Okay. Tingnan natin, ganyan po ang Pinoy. Paglipas ng sakuna, ng bagyo, ganyan pa rin sila. Masaya. Isa ito sa ina-appreciate ng mga foreigner na kakaiba yung ating ngiti, kakaiba yung ating aura sa gitna ng mga sakuna. At sabi nila, isa ito sa contribution ninyo sa mundo. Sa passage natin, sa Psalm 33 verse 12, sa next na slide, sabi dito, blessed is the nation whose God is the Lord. Pinagpala ang isang bayan na ang Panginoon or si Yahweh ang kanilang Diyos. Tingnan ko nga, nakalimutan ko, naalala ko ngayon, nasa pera natin yun eh. Andito pa kaya? Nakasulat sa ito nandito sa pera natin. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Very interesting kasi dito sa pera natin, kinikilala natin ang Panginoon. Blessed is the nation whose God is the Lord. Sa pera ng mga Amerikano, nakasulat, in God we trust. Makikita yung Christian Foundation ng Amerika. Dito rin sa Pilipinas, makikita yung emphasis dito na gusto nating gawin na ang Diyos nating Panginoon, siya yung ating Diyos. At kung ganon, tayo ay pinagpala rin. Now, originally, tumutukoy ito sa bayan ng Israel na sila yung kumikilala sa Diyos kay Yahweh bilang kanilang Panginoon. Yung ibang bansa, iba ang kanilang Diyos-Diyosan. May Diyos nila si Baal o meron ding Astoreth, kung ano-ano man yung mga kanilang Diyos-Diyosan in those days.
Pero ang bayan ng Israel, ang kinikilala nilang Diyos ay ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa. At doon tayo nanggaling sa Judeo-Christian tradition na kinikilala natin ang Diyos bilang Panginoon natin or ang Panginoon, si Yahweh bilang Diyos natin. So itong passage na ito ay invitation sa lahat ng bansa, lahat ng nasyon na kilalanin ang Panginoon na kanilang Diyos. At kung magkagayon, magiging mapalad or blessed ang kanilang bansa. Now, sa John 10 verse 4, basahin natin na sabay-sabay. When He has brought out all His own, He goes ahead of them, and the sheep follow Him, because they know His voice. Ito'y illustration ni Jesus Christ sa isang pastol, na habang siya ay nagpapastol, ang kanyang tupa ay sumusunod sa kanya dahil kilala nila ang kanyang boses. So, pinopoint out dito ni Jesus Christ na ang sumusunod sa kanya ay yung nakikilala nila ang kanyang boses. At sabi niya, they are my sheep. Okay. Yung kumikilala sa boses ni Jesus Christ, kumikilala sa salita ng Panginoong Hesukristo, they follow Jesus Christ. Sa next na slide, ang illustration na nabasa ko sa Daily Bread, may isang bata na naglalaro kung saan-saan naglalaro. Pero pag narinig na niya yung whistle ng kanyang tatay, ibig sabihin nun, uuwi na siya. Sabi niya, kahit ako'y lumaki-laki, naiisip ko pa rin yung ganon na yung whistle ng kanyang tatay. Okay, nakikilala niya. Pinopoint dito na dapat tayo na sheep ng Panginoong Hesukristo, kilala natin yung boses ng ating Panginoon. Okay, tingnan natin yung next na slide. Na-present ko last time itong picture ng crocodile. Kasi ito yung picture ng flood control na linunok ng mga crocodiles sa Pilipinas. Na sila yung nangunguna, pero nakakalungkot. Hindi nila napakinggan ang boses ng Panginoon sa kanilang puso. Ang kanilang napakinggan, yung boses ng kaaway, boses ng Satanas, at yun ang kanilang sinusunod. Nakakalungkot ngayon kasi yung flood control, billions ang na-spend. At least sana may naitulong sa ating mga kababayan. Hindi sana ganun katindi yung sakuna ngayon. Every time na may bagyo, pinapaalala sa atin yung ginawa or ginagawa ng ating mga leaders. At nakakalungkot kasi may mga Christians na leaders, pero nakain din sila ng sistema. Imbes na sila, opportunity nila na makatulong sa mga kababayan natin. Kaya tinatanong ko kung ang ating bansang Pilipinas ay pinagpala. Kasi sabi dito, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Dahil sa kasalanan ng mga leaders natin, representing this country, may condemnation, may judgment na nangyayari sa ating bansa. Ang flood ay isang symbol ng judgment. Nangyari po yan sa Old Testament. Nung si Noah nangangaral, walang nakikinig sa kanya.
ilan lamang ang naligtas nung dumating ang napakatinding baha. Judgment ng Panginoon dahil sa kasalanan ng tao. At yung worst na judgment na mangyayari ay sa pagbabalik ni Jesus Christ. May eternal fire. May judgment sa mga ayaw maniwala sa Panginoon at nagpapatuloy sa kanilang kasalanan. Sa next na slide, medyo magandang balita ito dahil ang Vatican, ang Pope, sinettle nila yung controversial na title ni Mary. Tinatawag siyang co-redemptrix or co-redemptor. Siya ay mediatrix of all graces. Ang sabi ng Bible, there is no other mediator between God and man kundi si Jesus Christ lamang. At si Jesus Christ lamang yung tagapagligtas. Kasi maraming mga Pilipino na imbes na ang Panginoong Hesukristo ang number one, maraming Diyos-Diyosan sila. Diyos-Diyosan, ginawa nilang Diyos-Diyosan kung ano-ano, may bulto. Pero hindi lang yon yung mga Diyos-Diyosan. Pwedeng ang Diyos-Diyosan natin, ang ating kayamanan, ang ating pera, ang ating fame, ang ating posisyon, ang ating career, whatever number one sa ating buhay, ay pwedeng maging Diyos-Diyosan natin. Now, sa John 10:10, basahin natin ng sabay-sabay. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it all its fullness. Ito yung pangako ni Jesus Christ. Ang kaaway siyang gumagawa ng kadahilanan para mapahamak ang tao. Pero ang pangako ni Jesus Christ, naparito siya para tayo ay magkaroon ng buhay. Buhay na kasiyasiya. Masayang buhay dahil kay Kristo. Hindi nakadepende sa bagyo, hindi nakadepende sa flood, hindi nakadepende sa kung anuman. Nakadepende dahil si Kristo ay nasa atin. Amen ho ba? Siya ang ating kasiyahan. Kaya pwede tayong sabihin natin na ako ay pinagpala ng Panginoon. Hindi man lahat ng tao sa Pilipinas, sa buong mundo ay sabihin natin pinagpala, pero ikaw at ako na nakakakilala kay Jesus, ikaw, ako ay pinagpala. Can you say amen to that? At meron tayong buhay na walang hanggan at buhay na kasiyasiya. Masaya ba tayo sa Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Yung tanong uli, is the Philippines a blessed nation? Pangalawang tanong, basahin natin ng sabay-sabay. Yes, if we live as God's chosen people. So, sa passage natin uli, sa next na close or phrase, the people He has chosen as His own inheritance. Sa Tagalog, napakaganda. Mapalad ang bayan na kanyang ibinukod. Okay. Blessed is the nation na pinili ng Panginoon, has His own inheritance. At alam natin sa Ephesians 1:4 na noon pa, before the creation of the world, pinili tayo. At sabi ni Paul, we are a chosen generation. A chosen generation, a royal priesthood. So hindi lang yung bayan ng Israel, kasi ang context nito noon ay yung bayan ng Israel ang pinili. Pero makita natin as history goes by, as revelation comes sa New Testament, na wow, kasama pala ako, kasama ka pala sa ibinukod, pinili ng Panginoong Diyos.
Hallelujah. Hallelujah. Sabi ni Jesus Christ sa John 10:14-15, basahin natin ng sabay-sabay. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. So, si Jesus Christ, yung ating pastol, sabi niya, I lay down my life for the sheep. Namatay siya sa krus para sa atin. Amen ho ba? Alam natin yon. At sinabi niya siya yung good shepherd, hindi siya bad shepherd, good shepherd. And then, I know my sheep, and my sheep know me. Okay. Kilala tayo ni Jesus Christ. Kilala rin natin siya. Totoo kayang kilala natin si Jesus Christ? Meron kaya tayong relasyon sa Kanya? Kung gayon, kasama tayo sa bayan na pinili ng Diyos. Kasama tayo sa chosen people. If Jesus Christ knows us and we know Jesus Christ, yung know kasi dito is intimate relationship, hindi lang yung head knowledge. Parang yung mag-asawa na very intimate yung kanilang relasyon. Ito yung sinasabi dito ni Jesus Christ. I know my sheep, and my sheep knows me. Nandoon yung relationship. And then, dito, napapaloob din dito yung pagmamahalan nila. When we say no, it implies also yung loving relationship. Kasi nga, sabi dito ni Jesus Christ, I lay down my life for the sheep. Mahal ko ang aking bayan, ang aking sheep. At ina-expect ni Jesus Christ na siya rin yung ating mamahalin. Dahil we belong sa nation na pinili ng Diyos. Now, ang application natin sa Pilipinas, the Philippines will be a truly blessed nation when its people reflect the character of the God they worship. So, tayo na nagke-claim na tagasunod ng Diyos, we should reflect ang karakter ng Panginoong Diyos. Ang problema, maraming Pilipino, instead na gumawa ng kabutihan para sa kapwa, gumagawa ng kalokohan. At nabanggit na natin yung ginawa ng ating mga leaders. Pero ito po yung makikita natin sa next na slide. Basahin natin ng sabay-sabay sa Revelation 7:9. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Right? So ito po yung future na mangyayari sa pagbabalik ni Jesus Christ. When He will gather all His chosen ones all over the world. Sabi dito, may multitude, hindi mabibilang, from every nation, tribe, people, and language. Magtitipon yan in heaven, in the new heaven and new earth. May Pinoy kaya doon? Of course. Of course. So may mga representatives from different nations. Kasama yung bayan ng Pilipinas. Marirecognize pa rin natin na tayo'y Pinoy doon. Okay. Meron tayong lingwahe na ginagamit doon. Okay. Hindi ko alam kung ano pa rin yung international language in heaven. Basta may sarili tayong language. Kasi sabi dito every nation, tribe, people, and language. Okay. On that day, makikilala pa rin natin ang bawat isa. Yung mga nagkulay ng buhok, babalik sa
kulay Pilipino. Oo. Yung naubos ang buhok, magkakaroon ng buhok. Okay. Makikilala pa rin natin. Okay. Yun yung hope natin in that day. May hope. Nakikita natin yung nangyayari sa ating bansa na nakakalungkot. Pero may hope tayo na maraming Pilipino sa heaven at sa new heaven and new earth sa pagbabalik ni Jesus Christ. Kumbaga, sa finals, tayo pa rin ang makikita-kita. Can you say amen to that? Ire-represent natin ang Pilipinas. Hindi tayo magpapatalo kasi alam natin na pinagpala tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng mga nangyayari sa ating bansa, we stand sa katotohanan na ito. Nakasama tayo sa pinagpala ng Diyos because we belong to His chosen ones. Hindi man lahat ng Pilipino kasi yung iba ay gumagawa ng kasamaan, wala silang konsyensya. Pero maraming katulad natin na makikita natin sa pagbabalik ni Jesus Christ. And even in heaven, ito po yung way para makasama tayo. Siguradong kasama tayo sa bayan ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ sa next na slide. Basahin natin ng sabay-sabay. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ, makakarating tayo sa Ama. Sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Kaya kung tayo ay naniniwala kay Jesus Christ, sigurado tayo na kasama tayo sa pinagpala ng mga Pilipino ng ating Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Anuman yung sitwasyon ng bansa natin ngayon na binabagyo, daming mga korap, or anuman yung sitwasyon natin sa ngayon, we can stand in that truth na pag ikaw ay na kay Kristo, naniniwala kay Kristo, pinagpala ka. Pinagpala tayo. Hallelujah. Ito yung prayer natin. Pag-pray natin, sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Yung way para ma-heal ng Panginoon yung bansa natin ay tayo na kanyang bayan ay magpakumbaba. Magpakumbaba tayo in as much as sisisihin natin yung mga kababayan natin, yung mga leaders natin na mga korap. Tayo mismo yung mangunguna na magpakumbaba. Lord, Lord, patawarin po ninyo ang aming bansang Pilipinas. Patawarin po ninyo yung mga ginawa ng aming mga leaders. Ganun po mga kapatid. At ang pangako ng Panginoon, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Habang tayo po ay umaawit, sa inawit natin kanina, yung last na awit, tayo ay tatayo sa katotohanan. Ang sabi dito sa verse 2, ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. So, madilim yung paligid, may bagyo. Pero alam natin na nandyan yung Panginoon natin. Mabuti pa rin siya sa atin.